ng balita. Kaya sabi ko, schedule sila. Pero naman, yun po yung kalooban ng Panginoon. Opo. Okay. Ang topic po natin ngayon ay one way. One way. The great I am. Ano po? Yan po. Familiar po yan. Familiar po yan. Isang bahagi ng talata na pronouncement ng ating Panginoon Kristo pagdating sa kaligtasan. Na po? Alam niyo, pronouncement? Yung pagtatakda. Ano po? Doon sa mga ikinakasal, pag-pronounce yan, pronouncement. Na po? Yung relasyon, ano na po yun? Na panghawakan. Na po? The great I am. Pinakamaganda po ito, pinakamatibay sa lahat. Ano po? Na dapat mapas sa lahat ng nilalang na tao. Pero hindi po ito pansin ng marami. Ano po? Okay? Mag-review po tayo dahil hindi po natin makukuha ang pinakalaman ng ating tema kung hindi po natin, hanggat hindi po natin hinuhukay, yung pasimula, in the beginning, Genesis chapter 1, verse 26 to 27. Ang sabi po dyan, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa isda, sa mga bimbon at ipapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Bagamat ang turo po sa atin sa school nung araw, kung maalala nyo, ang sabi, man is the highest form of animal. Ang tao ang pinaka mataas na uri ng hayop. Yan po. Bagamat sa Biblia, ang tao nilikha sa wangis, larawan, ng Diyos. Human worth. Ito po ang bahagi po rito. Makita po natin. Naiba sa lahat ng nilikha ng Diyos, sa lahat ng mga nilikha sa buong sanglibutan. Yan po. Isa kang spiritual being na hindi lamang binubuo ng iyong katawan, kasama ang iyong kaluluwa, kasama ang iyong espiritu. Andyan po yan. Pag tinignan po natin, 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, andyan po yan. Naway, lubusan kayong gawing banal ng Diyos, na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatili niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Kaya kung makita po ninyo, mayroon kayong tatlong bahagi sa inyong katawan. Nandyan yung inyong espiritu na nakikipagunay sa Diyos, nandyan ang inyong kaluluwa, na kung saan andun ang inyong feeling, nandun lahat ang inyong mga bahagi ng sarap, andyan sa kaluluwa, at ang inyong katawan, na kung saan andyan po yung mga bahagi ng laman. Mayroon po itong tinatawag na intelligence, karunungan, pang-unawa, kamalayan,
Kaya may tinatawag tayong sense of humor. No? Pangalawa, mayroon din po itong perception, pandama, pakiramdam. No? Sabi niya, to feel something. Na po, ramdam ko yung nararamdaman ng isang tao. Nakakaroon ba kayo na ganyan? Na mayroon kayong, pag nakikita nyo ang inyong kapwa, lalo na yung kilalang-kilala nyo kapag may kabigatan, daman nyo na po sa inyong sarili. Yung kabigatang mayroon po siya. Yan. Then, mayroon kayong self-determination. Sariling pagpapasya. Ito po. Nawala po sa lahat ng nilikha ng Diyos sa sanglibutan pong ito. Nilikha sa wangis ng Diyos na mayroon pong kabanalan. Ito po yung ating nature dati. Ano po? 1 Peter chapter 1 verse 15. Yan po yung katayuan po natin. Ano po? Nung likhain tayo ng Diyos. Ano po? Walang kasiraan. Ano po dyan? Ang Diyos ay buhay. Ang taong kanyang nilikha ay buhay. Ang Diyos ay banal, ang taong kanya nilikha, taglay ang kabanalan. Yan po. Yan po yung tinatawag na wangis, kawangisan. Na po, ang Diyos, walang pinagmulan, subject siya sa walang hanggan. Ganyan din po sana ang kalagayan ng tao. Ano po? Walang paghihirap, walang kasakitan, walang anumang problema, walang pagtanda. See? Pasensya po, pero walang kalbo. Dapat walang bungal. Walang magiging bahagi ng kasiraan ng kanyang pisikal. Hindi na siya maglalagay ng hearing aid. Yan. Ano po? Perfect creation. Ano po? Yan po yung tao. Ano po? Sabi diyan, wala siyang pera. Hindi katulad ngayon, isip ng tao, puro pera. Di ba? Wala siyang pera. Ani niya yung pera sa panahon na yan, nung likayin siya ng Diyos. Hindi niya kailangan. Hindi niya kilala yung pera eh. Di ba? Kaya pag tinignan niyo yung Genesis chapter 2 verse 12, makikita natin. Andun siya sa isang kalagayan. Lantay ang ginto roon at marami ang bidelyo at batong onese. See, hindi natin alam yan. Yung mga bato na yan. Kilala lang natin yung ginto. Dahil nakikita natin sa tainga, nakikita natin sa liig. Ng mga may pera, may sing-sing. Yan. Pero hindi nila alam yan. Ano ba yung ginto sa kanila? Hindi nila alam yun. Yung mga mahalagang bato na yan, mahalagang hiyas, hindi nila alam po yan. Napo, hindi nila kilala yan. Napo, sa ating kapanahunan na lang, nung pumasok yung kasalanan, diyan na naging parang naging mahalaga sa tao. Naalala ko yung isang kwento ng isang tao, ng isang tagbanwa. Meron ako nakausap na tagbanwan, sabi niya, Pastor, totoo yun, kami yun. Hindi ko lang alam kung nagmamayabang na lang siya. Napo? Na sa laot, yung kanyang pangingisda, yung kanyang buhay, ganyan eh. Nakita niya isang malita na lumulutang. Tapos kinuha niya to, pinipilit niyang buksan, hindi niya mabuksan. Pagdating ng bahay, sa kanya sinira yung lock. Pagkatapos nung masira na ang lock, nakita niya punong-puno ng pera ng dollar. Mga papel, dollar. Ano po? Hindi niya alam. Ang alam lang niya, peso. Nakikita lang niya, kilala niya, alam niya tinatanggap piso lang. Ganyan, mga pera. Nung araw, yung mga maliliit, mga gano'n. Yun lang ang alam niya. Hindi niya alam yung dollar. Kaya ang ginawa niyang dekorasyon. Lahat ng dingding nila, dinikit niya yung dollar. Yun.
Pag nagluluto siya, ginagawa niyang pamakot. Alam niyo pamakot? Ano ito? Pamparingas. Yan, sinusunog pamparingas doon sa kanyang niluluto. See? Hindi niya alam na ganun pala ito, lalo na sa panahon ngayon. Di po ba? Papakahirap yung mga tao, iniwanan ng pamilya para lang magkaroon ng dollar. Okay? Yan. Okay? Then, makita po natin dito, yung isinagawa ng Diyos, pagkalikha sa kanila, nagbigay ito ng kaysa-isang batas. Yun lang naman kaysa-isang batas. Hindi katulad po sa panahon ni Moises. 10 na batas na dapat mong sundin. Pwera pa dyan, yung mga kautusan ni Moises na napakarami. Mga kautusan ni Moises. Ano po? Isa-isang batas lang. Huwag kayong kakain yan. You see? Huwag niyong hipuin. Yung ganun lang. Ano po? Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Yan po ang utos ng Diyos. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halabanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo, iyon ay mamamatay ka. See? Sigurado po yun dahil hindi sinungaling ang Diyos. Ano po? Makita po natin. Pag binasa po natin yan, sa Genesis chapter 3, verse 6 to 7, andyan po yung larawan ngayon na pumasok ang kasalanan. Ano po? Ang punong kahoy napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. See? Kaya't pumita siya ng bunga at kumain nito, binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Verse 7, ang sabi diyan, nagkaroon na sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. See? Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi at ang mga ito at ginawang panakip sa kanilang kahubaran, sa kanilang katawan. Na po, pumasok na po yung pagkaunawa, pumasok na po yung bahagi ng kahubaran na sinasabi ng Diyos. Ano po yung kahubaran pong ito? Kanina binanggit po natin, sabi diyan, nilikha tayo sa wangis ng Diyos. See? Sa kanyang larawan. Banal ang Diyos, banal ang tao. Pero ngayon, nawala ang lahat ng yan. See? Nahubad yung lahat ng ito. Nahubad yung kasaganaan, nahubad yung walang hanggang buhay, nahubad lahat ng mga bahagi ng kagandahang iginawa ng Diyos para sa tao. Naroon po yung tinatawag na pita, lust of the flesh. See? Nandun yung ganda, nandun yung sarap. See? Nandun ang karunungan. Ito po yung nais ng marami, yung karunungan. Na magkaroon sila ng karunungan na hindi sila nakadepende sa Diyos. Kaya makikita nyo ang mga tao ngayon, sarili nilang pag-iisip, sarili nilang gawa, na walang saklaw ang Diyos sa kanilang mga buhay. Ano po? Alam po nyo, pagdating sa ganyan, tandaan natin na ang tukso, hindi po kasalanan. Ha? Hindi ang kasalanan tukso. Ang Panginoon Kristo sa Matthew chapter 4, tinokso po yan ng diablo, pero hindi siya nagkasala. Ang kasalanan, kapag nagbaw ka sa tukso, see? Kahit anong pain diyan, anong sarap, anong ganda, na po, hindi yan nagbibigay ng kasalanan. Di ba? Marami dyan Kaya nga sabi ko, pag pumunta ka ng Cavite, madadaanan mo yung ermita, sa gabi, makikita mo dyan, mga nakadisplay sa labas. Andyan na yan. Nakatayo sa pinto, ang iba ang gaganda nila. Minsan, gumaganyan pa yan ang mga daliri nila. Okay? Tapos pakindat-kindat.
Hindi kasalanan yan. Ang kasalanan dyan, once na pumasok ka sa lugar nila. Yan po yung kasalanan. No? Now, ang sabi dyan, bumagsak ang tao sa tukso. Pumasok ang kasalanan, bunga ng kanyang pagsuway. Ano po? At ang kabayaran ng pagsuway, kamatayan. Kaya mayroon po tayong Romans chapter 5, verse 12. Binabalikan lang po natin yung pasimula, lahat-lahat. Ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Walang exempted po dyan. Lahat nagkasala. Napasa tao ang bahagi ng tinatawag na kamatayan. Na po? Kaya alam natin ang kamatayan. Paghihiwalay, separation, paghihiwalay ng ating hininga sa ating katawan, paghihiwalay ng ating pag-iisip, paghihiwalay ng ating pakiramdam, paghihiwalay ng ating kaluluwa, paghihiwalay ng ating espiritu sa katawan, paghiwalay ng ating sarili sa presensya ng ating mga mahal sa buhay. Kaya nga dinadala na yun doon sa lugar ng walang mga pakiramdam. Ano po? Nilalagay po ron. Totally, ang tao na sumuhay sa Diyos, patay na ang tao. Kahit na gumagalaw pa siya, humihinga pa siya, patay na ang tao. See? Ito po naging problema ng tao. Ang Diyos ay buhay, ang tao ay patay. Paano pagsasamahin ang dalawa pong ito? Ang Diyos ay banal, ang tao ay makasalanan, hindi pwedeng magsama ang dalawa. Kaya kamatayan, separation, paghihiwalay. Yan po ang kahulugan po niyan. Ano po? Hubad sa kawangisan ng Diyos. Pansinin po ninyo, ang remedyo ng Diyos, ang remedyo ng tao, ha? Sa bahagi ng kanyang pagiging hubad, talatang 7, Genesis chapter 3, verse 7, pakiulit. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa, matapos kumain noon, nila na lamang sila ay hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa kanilang katawan. Pansinin po ninyo. Ito po mula sa ideya ng tao. Mula sa kanyang karunungan. Mula sa kanyang pamamaraan. Na po, para takpan yung kanyang kahubaran para sakaling makarap siya muli sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang sariling kaisipan. Sariling magagawa. Na po, yan po yung pamamaraan ng tao. Ano po? Now, ano po yung pumapasok tayo sa kahulugan ng religion tuloy? Alam ba niyo kung ano meaning ng religion? Greek word po yan. Two words. Dalawang salita po yan. Lehio. Das lehio. See? Dalawang salita na pinag-isa. Parang rework, retouch, reborn. Yan. No? Religio. Sa English, naging religion. Sa atin, naging religion. Pero isang salita lang yon. Ang ibig sabihin, muling itali. Muling pagsamahin. Yan. To tie. To tie again. Yan. Pero not to save. Hindi po ikaliligtas. Yan po yung meaning ng relihiyon. But mayroon po tayong tinatawag na relihiyon. Na po? Itali silang muli. Sabi diyan, dalawang uri ng relihiyon sa buong mundo. Kahit ano pa yan. Dalawang uri ng relihiyon. See? Unang relihiyon, sabi diyan, man-made. Gawa ng tao. Kita niyo yung ating talata. Ang gawa niya.
Gumawa siya ng mga bagay na nakala niyang panakip sa kanyang kahubaran para siya muling makaharap sa Diyos. Galing sa kanyang pag-iisip. Kaya makikita niyo ang relihiyon, ang dami-dami mga ano. Ha? Ang dami-dami mga kung ano-ano mga kaisipan. Di po ba? Lalo na kapag may patay. Di ba? Ang dami bawal magwalis, bawal maligo, bawal kung ano-ano, ang daming bawal. See? Walang tigil ang kanilang pamamaraan. Babayad ka para ipadasal yung patay mo. Hindi po ba? Pero may karapatan ka magtanong. Tanong mo, kailan mapupunta, malilipat yung patay ko doon sa hindi nila mabigyan na. Wala. Gawa lang nila yun. Lahat, mga gawa na po para matakpan ang kanilang mga kahubaran. Na po. Pero walang katiyakan. Man-made religion. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang pamamaraan, idea, pagkaunawa, estratehiya, ipoposta yung kanyang paniniwala. Sa kabila ng lahat ng ito, wala sa katotohanan na nasa Biblia. Lahat ng yan, wala po. Ano po? Mga bagay na walang kabuhay-buhay. Ano po? Tingnan po ninyo. Mga awit. Okay po. Isaiah. Chapter 44, tingnan po natin. Hindi ko na i-record po yun sa talaan ko. Isaiah chapter 44, verse 9 to 11. Walang kwentang tao, mga gumagawa ng rebolto at walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyos ang kanilang pinahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito. Kaya sila ay mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebolto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito ay tao lamang. Kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila ay matatakot ng papahiya rin. Verse 18 to 20. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarha ng isipan sa katotohanan. Hindi na nila inaisip ng kaputol na ginawa nilang rebolto ay ginagamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at ng kanilang karne na kanilang kinakain. Hindi man lamang nila tinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubos na silang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituin at hindi siya papayag na ang reboltong hawak niya ay hindi mga Diyos. Pansinin ninyo. Di po ba? Nakita ko yan. Nakakita na po ako niyan. Pasan-pasan. Inililipat sa bawat bahay. Ano po? Pagdating doon sa bahay na lilipatan, lalagay siya isang magandang katayuan. Tapos, pagdating ng kainan, lalagyan nila ng pagkain doon sa kanyang katayuan, sa tinatayuan. Na po? Ito po yung mga bahagi ng kabihisan na inakala, kahit sabihin po nyo yan, hindi sasabihin nila, hindi naman namin sinasamba. See? Larawan lang yan. Ito po yung katuwiran nila ngayon. Hindi nila sinasamba. Pero pamamaraan po yan ng kabihisan. Ano po? Hindi sila aalis dyan. Kahit nasabihin mo po yung katotohanan ng kaligtasan, nakasentro lang kay Kristo, hindi nila tatanggapin. Siya kailanganin nila si Kristo, pero hindi nila, ayaw nilang magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. See? Yan po. Yan po ang man-made religion. Minsan sasabihin pa nila, milagroso yan. See?
Nagpapagaling yan. Nakarinig na kayo ng ganon? Milagroso yan. Milagroso yan. Alam niyo mga minamahal, gusto niyo yumaman? Ngayon pa lang, wag na kayong pumasok dito. Tapos pakita nyo sa lahat, nakaluhod kayo sa ganyan. Pakita nyo lahat na ano kayo, manong na manong, na manang. Na po? Pagkatapos, nakikita, mag-alaga kayo ng kayang-kaya nyong kargahin. Pagkatapos, pagdating ng oras, sabihin nyo, nawala, lumakad. Nawala, lumakad, gano'n. Pero, tingnan nyo yung mga amorsiko kung saan, marami. Iganyan mo yung kanyang suot, amorsiko. Tapos, tantad na yan, ang tusok. Tapos, sa kamuluhuran uli. Sabi mo, ito, umuwi na. Galing pala na masyal. Ang daming ano niyan. Ang daming pupunta sa'yo. Ang daming magbibigay ng mga ano sa'yo. See? Madali lang. Madali lang yung mga paraan. Na po? Mayroon dyan, bibiyakin ito. Pagkatapos, lalagyan ng asin. Natural, bubutasan sa mata. Luluha. Marami pang mamaraan. See? Pero kapalit niyan yung kaluluwa mo. See? Anong sabi ng Juan 4:23, 24? Subalit dumarating na ang panahon at gayon na nga na ang mga tunay na sumasamba, pansinin niyo, mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ano po? Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Alam po niyo, pagka nakakakita po ako diyan ng mga bagay na halos yung buong kalsada, punong-puno, napakalawak punong-puno ng mga taong nagsisiksikan. Sabi ko, Panginoon, kawawa itong mga ito. Napapasok sila sa ganitong, gaano ba kalaki ang impyerno? Ito, bahagi lang ito ng Pilipinas. See? Ang lawak-lawak ng buong mundo, tapos makakita ka ng gano'n na dito lang sa Pilipinas. Ano po, ang sabi sa kuyo ni, nag-uukal. No? Parang mga uod na alos, patong-patong na sila. Grabe. Na po, yung mga walang Diyos talaga. Hindi kilala si Kristo. Ganon. No po? No. Kaya marami po dyan. Magtatayo ng isang napakalaki building, lalagyan ng pangalan ni Kristo. See? Tingnan nyo kung nasa Biblia po yan. Nalagyan. Tapos sabihin nyo, ang sino mang pumasok at umanib, maliligtas. See? Umanib ka, maliligtas ka. Pag tiniwalag ka, wala na yung kaligtasan mo. Yun ang kondisyon ng kaligtasan sa kanila. Pero ang kondisyon ng Biblia, kaligtasan, manampalataya ka. Yan lang. Kahit saan mo tignan sa Bible, ang kaligtasan sa pananampalataya. Lahat ng yan. See? Ang John 3:16, pananampalataya. Efeso 2:8-9, pananampalataya. Mga gawa, 16, 30, 31, puro pananampalataya ang kaligtasan. See? Lahat ng yan. Anong sabi ng Panginoon? Nung makita na nandun siya, binutas yung bubong, ibinaba yung pasyenteng lumpo na hindi nakakalakad. Nung makita ang ayos na ganun, nakita niya pananampalataya ng mga yun. Anong sabi niya? Kaibigan, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Ang sabi ng talata, nung makita ng Panginoon yung kanilang pananampalataya, saka inassure sa kanila yung kanilang kaligtasan. Puro pananampalataya yan. Ano po? Tapos sabihin, yun ang katawan ni Kristo. Ito raw katawan ni Kristo. Ganon. Ang katawan po ni Kristo, kayo. Alam ba niyo yan?
kayo. Ang bawat isa na tinubos ng kanyang dugo, mga Gawa 20:28. Yan po yung katawan ni Kristo. Tinubos ng kanyang dugo. Ano po? Bawat isa, 1 Corinthians chapter 12, verse 12, andyan po yan. Hanggang 14. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. See? Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. Maging Hudyo o Hintil, anumang lahi, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. See? Ano ba ang bahagi mo? Kapatid na Roger, may may kaloob yan eh. Yung kaloob niya, lumalong siya hanggang sa ilalim. Nakakatagal siya. Hindi ko kakayanin yon. Pag ako nagpailalim, yung tubig na dagat, pasok sa ilong ko, labas sa tainga ko, lahat, pati na sa utak ko, tagus-tagusan na lahat yan. Butas-butas na eh. Hindi ko kakayanin. May kanya-kanya tayong mga kaloob. Yung magagawa niya, hindi ko kayang gawin. Yung magagawa ko, hindi naman niya kayang gawin. Hindi rin niyo kayang gawin. Yung magagawa ko at magagawa niyo, hindi ko rin kayang gawin. Pero pag pinagsama-sama lahat yan, yan ang bahagi ng katawan na tinutukoy. Hindi isang graba. Semento. Pagkatapos buhusan ng konting tubig, ito na ang katawan ni Kristo. Lalagyan ng katawan ni Kristo. See? Ang hirap. Nakikita niyo yung katotohanan. Hiwalay sa katotohanan sa Biblia. Tapos kung sino pumasok maliligtas. Hindi ito ang prinsipyo ng Biblia. Hindi. Kaligtasan, relasyon, hindi sa relihiyon. Personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi nga, one way. Ano po? One way. Kaya ang sabi ng talata dyan, pag binasa natin yan, hindi naman pwedeng ang isang katawan, puro mata. Ang sabi na sa Biblia. No? Pag binasa niya yan. See, kung puro mata na lang yan, di wala nang pang-amoy. Di ba? Wala nang, di na maka-express na kanyang sasabihin. Kung puro na lang mata, may kanya-kanya ang bawat isa. Kinakailangan mag-function. See? Kaya hindi ba nakikita ito? Lahat ng yan. May mga dahilan pala yung mga joint na yan eh. See? Ayun, kung nakabuka lang, paano mo ihawak? See? Lahat ng yan may pakinabang. Paano kung lahat? Anong tawag dyan? Baldado na. See? Ay ng kumilos. Nakakita kayo na na-stroke na mata na lang. See? Now, verse 27. Kayo ngang lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. See? Tayong lahat. Hindi po yan tumutukoy sa isang building na lalagyan ng pangalan. Kundi bawat isa na mayroong espiritu na nasa loob. Espiritu ng Diyos. Banal na espiritu. Na po. Yan po ang bahagi ng katawan ni Kristo. So, makikita po natin yan. Yung sistema, ito po yung man-made religion. Gawang tao na reliyon. Yung kabisan, tatakpan yung kanyang kahubaran. Ano po? Na ganyan. Nailalagay niya kanyang sarili, ay, ligtas ako dito kasi hanggang dito. Hindi po yun. Hindi po ganon. Meron po yung mga magsasabi pa eh. Okay. Ikalawa. Tingnan po natin yung God-made religion.
Genesis chapter 3, verse 21. Ayan. Pansinin po ninyo. Ang mag-asawa'y iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. See? Hindi pala pwede yung mga dahon-dahon, walang buhay yan. See? Hindi pala pwede yung mga dahon-dahon, walang dugo. Kinakailangan mula sa hayop. Sabi diyan, ginawa sila ng damit galing sa hayop. See? Sabihin natin, tupa. Pag kinuha mo yung balat ng tupa, ano mangyayari sa kanya? Tatagas ang dugo, maubusan ang dugo, tiyak mamamatay. See? So, ang tunay na relihiyon, tandaan natin ha, mayroon pong dugo. Ha? Mayroon pong buhay na mamamatay. Mayroon pong walang kinalaman sa kasalanan na ginawa ng dalawa. Nakukuha ninyo? Ha? Okay. Hebrews chapter 9, verse 22. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Pag-aalay dyan You know? Pero sa original, pagkabuhos ng dugo. Ang sabi doon, walang kapatawaran. So, yan po yung relihiyon na ginawa ng Diyos. Ano po? Ang sabi dyan, Hebrews chapter 10, verse 4. Tuloy natin yan, ha? Sapagkat ang dugo ng mga turo at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Ito po yung sistema sa lumang tipan. Noong mga pari, ng mga saserdote nung araw, kapag nakakasala yung kanilang mga sasakupan, nag-aalay sila ng hayop na may dugo. Ano po? Ganyan po ang kanilang ginagawa. Taon-taon, ginagawa po nila yan. Ano po? Okay, tuloy mo. Verse 5. Mayroon? Wala? Wala kasi yan dyan. Okay. Wag na, palangga. Hebrews 9:12. Ang sabi diyan, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Pumasok na po si Kristo. Dati ang demonstrasyon ng Diyos, hindi akma sa Kanya. Yung mga bagay na ginawa ng taong panakip sa kanilang kahubaran, mga walang buhay. Ang ginawa niya, kumuha siya ng may buhay para ipanakip sa kahubaran ng tao. May dugo, may buhay na mamamatay, at walang kinalaman sa kasalanan ng dalawa. Dito po, ipinaportray na ang ating Panginoong Jesucristo. Sa bahagi pong ito. Po? Hebrews 9:12, nandiyan na po yan. Hebrews 10:19. Yan. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Yan lang? Okay.
Nakita po natin ang isang malaking bahagi ng katuparan na ginawa ng Diyos, ng handog ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung kanyang ilarawan sa lumang tipan. Plano na po ito ng Diyos sa pulpa sa pasimula. Alam niya na malalaglag ang tao sa kasalanan. Alam niya na babagsak ang tao sa kasalanan. Kaya antimano, nakaplano na po ang Panginoon na siyang magsasakatawan nito. Tingnan natin yung 1 Peter chapter 1, verse 19 to 20. Itinalaga na po kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo ay pinahayag sa mga huling araw na ito. Makikita niyo, nakasentro sa ating Panginoon Kristo pagdating sa kaligtasan. Nasa Kanya po. Isang malaking marka po yan sa Biblia. Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat na ikaligtas ng tao maliban ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Ayan. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao pang tayo ay maligtas. Sa ating Panginoong Kristo lamang. Sa silong ng langit. Yan po yung direksyon na itinuturo. Pag binalikan po natin sa mga hula ni Propeta Isaias, ipinakita na po niya yan. Isaiah 53, talatang 6. Nandyan po yan. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naililigaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Pansinin po ninyo, ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang kaparusang tayo ang dapat tumanggap. See? Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang pamamaraan. Kanya-kanyang gawa. Nandiyan na yung mga pamahiin, nandiyan na lahat kung ano-ano mga sistema na paniniwala ng tao para sa kaligtasan. May mga nagsasabi po yan. Yan naman tayo, pare-pareho lang. Kahit na iba-iba lang tayo ng relihiyon. Karinig na kayo ng ganyan? Kahit na iba-iba tayo ng relihiyon, isa lang naman ang Diyos na hinano natin. See? Kahit na iba-iba ang daan natin ngayon. Pagdating ng oras, magtatagpos tayo sa isang daan. Isang ano lang. Yun ang paniniwala ng tao. Okay? Pero hindi ganun ang sinasabi ng Biblia. Okay? Maring magsabi sa iyo, kami ang tunay na daan. See? Dito ang daan. Doon ang daan. Dito ang dating daan. See? Ang daming daan. Meron pang 5 daan. Saan tayo pupunta? See? Lahat ng yan. Pero ang Biblia, tumutukoy, beware. Beware. Matthew 7, talatang 13, 14, may tinutukoy na daan. Ano sabi diyan? Tayong lahat, tulad ng mga tupang naliligaw, kanya-kanya. Kanya-kanya. Okay? Matthew 7. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Relihiyon yan. Relihiyon yan. Mayroong makipot at mayroong maluwag. Okay?
14, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. See? Bakit? Personal na relasyon. Ha? Personal na kaugnayan sa ating Panginoon Kristo. Kaya John 3:16, ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya, individual ang pasok. Na po? Hindi yan grupo, hindi yan maramihan. Mayroong maluwag patungo sa kapahamakan. Kaya ngayon makita, namumulaklak sa Facebook, kami ganyan, ganyan kami. Si Kristo ang siyang founder ng kami ang gumawa ng unang Biblia, kami lahat-lahat. Si relihiyon ang niyan, dinadapo niyan. Na po, hindi kaligtasan. Kaya dito, sabi dyan, one way, the great I am. Marami po yan eh. Yung I am, binanggit na ito ng Diyos kay Moises. Panginoon, paano ko magtanong yung mga Israelita doon sa Ehipto kung sino yung nagsugo sa akin? Ang sabi ng Diyos, sabihin mo sa kanila, ako nga. I am that I am. See? Ito rin, sinasabi ni Kristo sa kapanahonan niya, kanyang ministeryo. I am the living water. I am the King of Kings. I am the Lord of Lords. Lahat ng yan, binabanggit ng ating Panginoon sa Kristo. I am the door. Okay? John chapter 10, verse 9, siya ang pintuan. Kung siya ang pintuan, saan ka papasok? Kay Kristo. Bakit ka papasok sa pakikipagrelasyon? Hindi pagiging membro. I am the bread of life. John chapter 6, verse 35. Ano pa? Tama ba? I am the good shepherd. Yan, tama. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. See? Spiritual yan. Hindi yan Ano pa? I am the good shepherd. John 10, verse 11. Ako ang mabuting pastol. Inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. I am the good shepherd. Ano? Ang daming I am. Sunod mo nga I am, kung ano mga I am dyan. I am the resurrection and the life. Ano yan? Ako ang Alpha at ang Omega. See? Marami kang mababasa sa Bible niyan, talata na yan. Ha? Ako ang Alpha at Omega. Ano yung Alpha at Omega? Alphabet po yan, ng Greek. Simula sa A hanggang sa letter Z. Yan po. Siya. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, ang nakaraan, at darating. Okay? Si Kristo nagsasalita niyan. Pero ayaw nilang paniwalaan si Kristo. Alam natin lahat, babalik ang ating Panginoon Kristo. Ang Alpha at ang Omega. Ano po? I am that I am. John chapter 8, verse 58. Ako nga. See? Ang sabi niya, bago pa sinilang si Abraham, ako na. See? I am that I am. Okay? I am the resurrection and the life. Ako ang muling pagkabuhay. See? Ang sino bang sumasampalataya sa akin kahit mamatay, ay muling mabubuhay. See? Puro I am. Lahat ng yan. Ano po? Now, sa John 14:6, ang sabi dyan, pronouncement ng kaligtasan. Ang Panginoon Kristo lang nag-iisang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Ayan. I am the way.
Sabi niyang ganyan, walang iba, walang iba. Napakarami kung sino-sino mga ang daming pangalan. Makita niyo yung lugar natin? Dito lang sa Coron, makikita mo na Simula ka doon, San Rafael. See? Binangon yan sa mga santo. San Isidro. See? Nuestra Señora de Salvación. Oh. Di ba? Santa Monica. Oh. Lahat ng yan. Pagdating mo sa Coron, oh. San Agustin. Punta ka ng Tagum, San Rafael. See? Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de San Nicolas. Lahat yan pangalan ng santo. See? Asan si Kristo? Nasa liig. Wala sa puso. Makikita nyo? Pag bumalik ang Panginoon, may maliligtas kaya? Pag piyesta ng ganito, dinadayo lahat. Diba? Dala mga manok. Dala ng kung ano-ano. Baha ng inumin. Lahat-lahat. Biba, biba, biba. Meron bang Kristo? Kaya makikita niya, daming patay. Ang daming patay sa mata ng Diyos. Baka isa dyan, mga membro ng pamilya natin. Ha? I am the truth. Maraming haka-haka. Ang daming haka-haka. Sumakitan dyan, aroy! Ang lakas ng usog ko. Ha? Lawayan natin. May nakaharap ako. Kakain na kami. Pambihira. Pagbukas ng kaldero, mawaka ka ng sandok. Kinurusan yung kanin. Niwala kayo doon? Na may nagkukurus sa kanin? Kinurusan yung kanin. Kaya nga tayo kumakain para mabuhay. Lalagyan mo ng palatanda ng patay. Ang krus nandun sa sementeryo. Ang daming gawa ng tao na wala sa Biblia. See? Meron akong napuntahan. Nakipaglamay. Kita ko, beauty parlor Doon siya nakaburol. Tapos may mga malalaking salamin. Tinatakpan ng telang itim. Lahat ng salamin. Sabi ko, ba't tinatakpan yan? Kasi sabi niya, pangatlong gabi, makikita mo yung mukha niyan. Diyan. Ano sabi ng Biblia? Itinakda sa taong mamatay ng minsan. At pagkatapos noon, yung paghukom. Kung ano yung buhay mo dito, wala ka na. Kamay ka na ng Diyos. Ang Diyos na magtatakda kung saan ka. See? Sabi ko, kung depende lang tayo sa mga bagay na nakikita po natin, mga nagaganap, paniniwala ng tao, ililigaw po tayo. Sentro ka sa salita ng Diyos. Mga minamahal, may nagtanong sa akin nakaraang araw. Isa siyang Katoliko. Pinsan buo nasa ibang bansa po yan. Kasi yung mga post ko yan, nakakarating sa ibang bansa. Nagtanong sa akin, Pastor, paki-explain mo ito. Anong Word of God? Sabi niya, sa wilderness. Hindi pala niya naintindihan yon. Meron kung may mga yan, may naka-forward sa inyo yan. Yung salita ng Diyos ng sa wilderness. Ano po? Ang banggit ko sa kanya, yan po yung salita na ginamit ng Diablo sa Panginoon. Okay? Nung tuksoy ng Diablo ang Panginoon, gumamit siya ng mga talata na susulat
Ibig sabihin, bumabasa rin ang diablo ng Biblia. See? Pero ginagamit niyang pandaya. See? Ingat kayo, ang daming gumagamit ng salita ng Diyos. Pero hindi na salita ng Diyos ang dinadala sa inyo. Nililiis na yung inyong paniniwala. Okay? Ganoon ang diablo. Nasusulat, kung ikaw ang Kristo, tumalon ka nga. Kasi nasusulat, iingatan yung mga akbang mo na huwag matisod sa bato. See? Nung nagbabasa siya, gagamitin din para pandaya. Kasi, marami na po yan ngayon. Sino nakakita sa Facebook, pati yung sapatos ng pastor? Ha? Nakita na niyo yan? Sa Facebook? Sapatos ng pastor, inobad. Patapos ilalagay dito sa ganito, sa saraka nga ng taping. Yan na, mabubuwal na, mangingisay. Tingnan niyo yung mga demonic, Pagka ganon, demonyo na po yan. Ang dami na po ngayon na nagaganap. Na po? Dami na. Dahil dandun sa pangyayari, sa Pentecost, Acts chapter 2, pagsalita ng mga wika na naiintindihan, naging blessing doon sa lahat ng 16 countries na naroon. Ipinakita lang na dumating na yung pinangako ng Panginoon na banal na espiritu na magiging kapangyarihan nila. Yun na po ang unang naging kapangyarihan nila. Nakapagsalita sila nang hindi nila alam. Pero naintindihan ng lahat na nakikinig. See? Yun po. Marami na ngayon ang lumilitaw. Tandaan po natin, ginagawa nila ang kanilang ikaliligtas, lahat ng kaparaanan, para lang dalhin yung sarili sa maling turo. Naalala ko, dito ako magtatapos. Ang dami kong mga kasamang kaano ang pano ng Cursilista. De colores. Narinig yung si Jose, jump, brother, jump. De colores, nagdada na. Okay? Jump, brother, jump. Okay? Ang dami kong barkadang ganyan. Kaibigan ko. Respetado nila ako. Kaya lagi sila sa bahay, lagi yan. Alam na may bahay ko yan. Halos sa ating gabi na, nandiyan pa rin sila. Kasi nakikita nila, yung buhay ko, iba. Okay? Tapos, sa kabila nito, nang tinitira namin, kami pinakadulo, pero isang bahay lang yan. Yung sa kanila, bulwagan talaga. 7 pari. Bago ka ordinahan, kinakailang manirahan ka sa labas. Hindi katulad noon. Pag-ordinahan ka, pagkatapos hawa ka ng simbahan, kaya may mga pari na nasasalag sa kasalanan. Ito rin, mamuhay ka muna sa labas para malaman mo yung takbo ng sanglibutan, yung presyo ng bigas, kung magkano 1 kilo, yung presyo ng tuyo, lahat-lahat alam mo na bago ka dadapa doon at ordinahan ka. See? Ganyan ang Dominican. Dominican ano po yan? Dalawa lang naman yan Franciscan at Dominican. Ang Dominican, ngayon, nagtanong po yung mga Cursilista. Sabi nila sa pinakapari, Cesar Yan ang talagang paring kasama nila. Pari na talaga yon. Ng 7 ha. Alam nyo yung 7 na yan, banal lang kapag kaaraw ng linggo. Pero pag araw, simpleng araw, ordinaryong araw, beer house, sa sinihan, saan-saan. Ganyan sila. Banal lang yan pag araw ng linggo. Pero araw-araw may alak sila dyan. Pausok ng sigarilyo, nandyan lahat. Ganon sila ka-grabe ang buhay nila. Ano po? Ano lang sila? Now, tanong ng isang Cursilista, Father, totoo ba yung purgatorio? See? Sabi niya, totoo yun. Ang papasok lang doon, sabi niya, kami na hindi mga nagsipag-asawa. See? Ganun pala yun. Yun lang pala yung problema nila, hindi yung asawa, pero yung lahat ng bisyo sa kanila. Kami na hindi nakapag-asawa. Pag namatay kami, dire-diretso kami sa langit.
Nagtanong ako, pati ba ako? Oo naman. Sabi niya, oo, kasi pag namatay ka, yung kasalanan mo nandyan pa. Yan. Nakaano pa sa'yo parang anino raw. Kaya hindi ka, sabi ko sa kanya, pambihira. Sinungaling pala ito si Panginoong Jesucristo. Sinungaling. Sabi niya, bakit? Sabi niya, ganyan. Akala yung pinangakuan yung kriminal doon sa krus. Ngayon din kakasamahin kita. Ay, mas grabe ang sama ng taong yun. See? Hindi niya sinabi, makasalanan ka. See? Dadaan ko muna sa purgatorio. See? Wala. Ngayon din kakasamahin kita sa aking paraiso. Anong ginamit niya? Pananampalataya. Pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Walang nagawa. Nakita ko, tinaas niya yung kanyang t-shirt, katapos ganyan, parang pinawisan siya. Hindi na siya nakakibo. Dahil kahit saan mo hanapin sa Biblia, wala po yan. Wala. Iisa lang ang daan, ang ating Panginoong Jesucristo. I am the way, I am the truth, I am the life. No man, kahit sino ka, hindi ka man nag-asawa, kawawa ka lang. Ha? Mapapahama ka. Ano po? Ay tinakda yung pag-aasawa eh. Hindi po ba? Nasabi dyan, ang ating tema, sabi dyan, one way, the great I am. Ano po? Isa lang. Hindi tayo namamali, mga minamahal. Di ba? Ang lakas ng loob mo ngayon. Masaya ka. Kasi alam mo, si Kristo nasa iyo. See? Kukunti lang ang papasok sa kaharian ng Diyos. Yun lang, mayroong relasyon sa ating Panginoon Jesucristo. Okay? Bigkisin mo yung lahat ng relihiyon. To tie again. Papahama ka. Kung wala kang nag-iisang Kristo sa buhay mo. Siya lang ang inilagay ng Diyos na tagapagligtas. Mapalad po tayo. Alam po niyo, iniisip ko yan. Pag nagpe-pray ako, ang laki ng pasasalamat ko sa Diyos. Nabinigyan ako ng kaunawaan, nakita ko yung totoo. Yung kalagayan ko ngayon, nakakatiyak ako sa kaligtasan na mayroon ako. Dahil sentro ako sa Biblia. Hindi ako umihiwalay. Kung ano ang sinasabing katotohanan ng Biblia, ito ang pinanghahawakan ko. Okay? Walang anumang sahog-sahog. Kung ano pa dyan. Wala. Nag-iisa. Ang dakilang manliligtas. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal, marami pong salamat. Bago simple ang iyong mga salita. Pero sa kaparaan nito, Diyos, nakita po namin ang mga katiyakan. Ang lalim ng katotohanan na napapaloob po rito. Salamat po na sa pagiging alipin kami ng mga kasalanan. Nagkaroon kami ng pagkakataong makilala, O Diyos, ang katotohanan. Salamat po sa biyaya. Sa kaligtasan ng Diyos, napasa amin. Pinupuri ka namin. Salamat sa iyong pag-ibig. Sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen.